Uy, may pagdaan sa ano Hello guys. May pagdaan ka sa camera Magandang araw, live from Coffee Syndicate. Uy! Inuunahan na kami nga pala. Inuunahan na yung host Ang aming host. Ang aming host for Hosted by? today. Ang ating guest. Hindi na pala camera ko, di ba? Hindi Saan na camera mo? Ang aming guest. Okay. So wait, ano in order mo, bro? Ang in-order ko ay isang hot coffee mocha from Coffee mocha. Syndicate. Wow. Live at, saan nga ito ulit? Coffee Syndicate. Coffee Syndicate. Hindi, around Commerce Alabang. Center. Commerce Center. Alabang. Punta kayo Yan. guys. Actually, tikmo ko na nga. Excited na ako. Go. Ikaw, ano in order mo? Chocolate chip cookie. Chocolate chip cookie. Half chocolate chip Panalo. cookie. Sarap. And for me, Rebel Bar. Yan. Kasi rebellious tayo eh. Rebel Bar. Patikim ako niya mamaya. Mukhang masarap yan. Oo, mukhang masarap nga eh. Alright, so, welcome to the show. This is Tara Kape Tayo. We're here for another episode. And my name is Benji. I'm Choi, once again. And our guest for today is... Hi, my name's Don Boco, 29 years old, 5'7". Yun. Naging Yun, BTR Kasi bigla. yung ano eh, pag may camera, yun eh. Tapos, look to the left, look to the right. Oh, yeah. Sanay na sanay. Yun, si Mr. Don Boco. Ay, Follow glad to be niyo here. siya. Follow niyo siya sa page niya. Ang dami Yeah. inspirational messages dyan. Yeah. Ano Ayan. lang, madaldal lang talaga ako online. Mamaya pag-uusapan natin yan. Yeah. Pero gusto ko lang din tanong, kilala ko na to si Benche, paano kayo nagkakilala? Oy. Choi, hi Choi. Sabi ko na, siya talaga host today eh. Sa mga hindi po nakakalam, ex ko po si Benj. Ay, Hindi, joke lang. Rico. Kababata ako si Benj. Kababata. Kababata. Kayo? So magkasama tayo ng bata. Hindi. Ganun. anong grade? Kababata sa... Nung bata kasi tayo, ako nagbabalat ng patatas. Ay, wow. Ikaw sa carrots eh. Magkaiwalay tayong department. Ganda. May backstory pa nga. Magkakababata kami sa Santa Cruz, Laguna. Yeah, shout out Yan, mga shout out, superstar. mga taga So, Santa mga Cruz. Lagunians ba? Lagunians ba tawag sa atin? Lagunians, ewan ko. Lagunenyo. Lagunense. Lagunense. Nag-away pa Depende ko nga lang. kayo, mga Actually, magkababata nga. i-correct nyo kami sa comment section. Kung ano ba tawag sa mga taga Lagunenyo. Laguna. Di ba? Ano yun? Sabi mo? Anyway, Kami nagkakilala kami eh. yun. Paano Ayan. kayo nagkakilala? Yeah. Sa Yan. isang final casting sa isang commercial, tapos natuloy. Tapos Oo. parang, uy! Ano ba yun? Online pa yun ang simula, no? Ang naalala ko nung nagkakilala kami, nasa online casting kami, sa parang Zoom online casting. Tapos, they're looking for 2 talents for that commercial. Tapos parang 6 kami. 6 madami nga tayo noon. 6 na pinagpipilian. And then may isang foreigner. Yeah. Right? So, Shucks, ang parang nung naalala ko nung auditions, parang they really want to get the foreigner. Yeah. They really want. So, parang dun sa... Dun sa lahat eh. Dun sa 5, dun sa aming 5, isa lang ang makukuha. so kami parang, okay, pagalingan tayo dito. Tinanggap na namin na Pagalingan. isa lang sa amin ang magiging papasok sa finals. Oo, isa Pero, lang. ang ending, hindi kinuha yung foreigner. Teka Hindi nga, nakuha. papunta pa lang kami doon. Okay, no? sige. Ikaw naman, Sorry. Kinukwento ko nga eh. Okay. Sorry. So, anyway, ending, after nung casting, so abang kami ng text, di ba? Ako, ang perspective ko, nung na-receive ko yung text na nakuha ko, sabi ko, uy, ako yung nakuha. Naku, partner ko yung, ang tangkad nun. Tingala ka talaga. Ang tangkad nun, tingala. Lagpas nga siya sa Zoom frame eh. Baka hindi ako makita sa frame. So anyway, sabi ko, okay, sige, fine. Thank you, Lord, di ba, na ako yung nakuha. Okay. Tapos, pagdating ko sa tent, nandun si Don. Surprise, hindi Sabi ako ko, kano. Ikaw yung, di ba, isa siya sa mga kalabang ko dun sa, sa eksena. Sabi ko, hala, so paano to? Ikaw, sa perspective mo, paano mo na? Well, yun din. Parang hindi mo talaga mahuhuli yung takbo ng kung sino makukuha sa mga auditions. Kasi you bring forth what you've got. Tapos, may mga times nga na, ay, sure ka na hindi ka makukuha, then makukuha ka. Yun yung mga napanood ko sa isang clip mo dito sa podcast na to eh. Ay. Napanood ko recently lang, which is true pa rin. Yeah. The more that you hold on to a result within a commercial na, feeling ko, akin to. Tapos biglang, hindi sa'yo. Mas masakit pa nga minsan yun eh. Tapos, isa to sa mga ganong moment. Kasi alam ko talaga na yung isa nga, yung kanu nga, sure na siya eh. Doon na sila nagre-revolve around. Yung feeling ko yung client, yun talaga yung Yun talaga yung picture idea. in mind. Yeah.
Pero I was glad na ang mga nanalo, ang mga nanaig ay mga Pinoy. Viva Mexico! Ay, hindi. Ano ba tayo? Sinabi mo? Viva... Mabuhay ang Pilipinas! Yan. Mali ako doon. Pero yun, so sabi ko talaga, wow. So, pagdating namin doon, di ko na alam kung paano, parang hindi diniscuss ko anong role natin. Doon na, no? Sa shoot Doon na. na. Parang doon na namin nalaman kung ano yung gagawin namin. Alin yung role namin doon. Then, Pero it was kwentuhan fun. na lang. Kwentuhan It tayo was nun. fun. It was like, parang 4 hours lang tayo nagtrabaho nun eh. Mabilis lang yun. Ang bilis lang ng shooting. Kamusta ang... Magaling din kasi yung team. Magaling yung team. Oh, nila. yeah. Sa ganun. So, makikita mo yung mad. Sa ganun daw. Sa ganun. Kamusta ang ano? Masaya din. Masaya din. Masaya din. Masaya din. Tama ka naman. Direct pa, wala pa akong commercial. Mag-audition ka kasi muna. Direct soap. Kailangan nag-audition. Yan. Nag-audition ako Kailan? Nung yung parang first episode natin. Hindi. Yung sa mga Yung casters. isang audition mo na yun, kailangan mo multiply times 100. Yes. Ganon. Totoo yan. Kasi Totoo sa yan. labanan ng commercials online, I mean, lahat ng audition, it's more on quantity over quality. Yeah. I mean, kasama din yung quality. Pero sabi nga ng isang director na ka-work ko, pasa ka lang ng pasa, more chances of winning. Yun siya eh. Yeah. And kahit na sabihin mo sa sarili mo na akin yung role na yan, para sa akin yan, kahit na i-claim mo na bagay ka dyan, eh kung yung na-visualize ng casting director or on the other side ng client, hindi para sa'yo, ay hindi yun yung mukha na na-visualize nila with their board, hindi ka talaga papasok dun. So, you make yourself available to even more projects so that mas makuha ka talaga. And doon nagpo-fall yung maraming models, doon nagpo-fall yung maraming talents kasi they get easily discouraged by so many disappointments na this is an endurance thing. You want to go in every kahit anong industriya to, more on grit, but at the same time just the belief na you're in the right path as long as you continue to show up. Ang dami kasing hindi nag-show up eh. Yeah. And sobrang prevalent pa sa industriya natin na harap ka ng camera. You really have to show up. Oh, yeah, exactly. And kapag Literally. hindi ka buo inside, lalabas yung insecurities mo, lalabas Yes. yung parang doubt mo sa sarili mo na dahil ba sa ngiti ko, pangit ba itsura ko, dahil ba sa kulang ako ng talent, dahil ba sa kakulangan ko with all of the things na hindi ko nakikita. Pero it's, again, endurance thing and at the same time, time. Itong mga natutunan ko ngayon, 8 years na pala ako. 8 years na akong 8 years ka ng nagaganito. artista. Well, Yun na. I wouldn't say artista though. Wait, bakit? Why not? Kasi, alam mo ba, nung high school ako, I have this conversation with our best friends nun. Kaming tatlo nun, ako si Ipe, tsaka si Jose. Magkakaiba na kami na, ang ganda ng pangalan, no? Magkakaiba na kami ng buhay ngayon. Pero naalala ko sa rooftop ng bahay ng tropa ko na yun, si Jose. Sabi ko talaga, binato ko to out of nowhere lang gusto kong maging artista. Hindi gusto kong maging aktor, ayoko maging artista. Kasi ang pagiging aktor ay focus ka lang sa craft mo on acting. Ang artista meron siyang kaakibat na laro ng showbiz. Laro na kailangan mong buhayin yung naratibong to, naratibong yan, to appease the masses, to be the image, like uso yung love teams, uso yung ganitong image na kailangan mong i-uphold. Gusto ko lang umarte. So, aktor. Actor, yes. Mas yun. Pwede. Pero kasi di ba, siguro connotation na lang natin yun, Yeah. di ba? Pero artista Artista is basically, you're an artist. Yeah, Diba? yeah. Speaking of pag-aartista or pagiging aktor niya, ilang commercials na ba Wait lang. ang nagawa mo? Wait lang. Oh, Hold sige. up. Time out. Hold up. Oh. Paano ka napunta sa commercials? Ayan, sige. Ang ganda. Ikaw Simulan talaga ang natin dyan. pumili niyan or pangarap mo talaga? So, mahaba-habang roller coaster ride maganda to, yan, no? maganda. Yan ang gusto ko habang kumakain muna Habang ako kumakain dito. kami. So, nung pinanganak ako, layo na. Ang layo nun. Hindi, gusto ng tatay ko talaga maging engineer ako. So, Yun. parang, ayoko ng ganyang math. Ano lang ako. Doon lang ako sa math ng pera, marketing. So, nag-marketing ako. I got honed into, sa UST ako nag-aaral eh. I got honed in presentations. Medyo maboka ako noon. Although, hindi ko na-apply lahat ng natutunan ko kasi ako yung tipong tao na buhay sa inuman, buhay sa bilyar, buhay sa... yung pasang awa, masaya ka na.
Tapos nakaschedule yung inuman ko Monday, Wednesday, Friday, mga ganung bagay. Then, sobrang tamad ko before. Nagpa-delay ako. 1 year, ang kapal ng mukha ko, bro. Kasi ayaw ko talagang maging corporate slave eh. Parang, sorry sa... this is me with the experiences that I had and the things na kita ko sa mga kaklase ko or sa ibang mga marketing students. And with the educational system that we have, parang ang system na meron tayo ngayon is when you study, you are meant to be an employee. Yes. You are not taught to be businessman. You are not taught to be other than employees. Yung payo nung iba na mag-aral ka para pagkatapos mo mag-aral, magandang trabaho yung makuha mo. I mean, which is great for some. Yes. Like, lalo na yung father ko, lumaki siya ng walang tatay, and he would really want me to graduate. Which, alam ko kung saan siya nanggagaling. And medyo na-realize ko lang yun nung napasok ako sa acting na wala doon sa buong college life ko. So never ka nag-theater nung college? Nag-theater ako once. Okay. Sa Teatro Tomasino. Pero 1 week lang. Kasi ang bunga nila sa akin, pag all-in ka dito sa Teatro Tomasino, you will open the school and you will close the school. Ganun yung level of training, ganyan. Tapos parang ako, at that time, okay, grabe yung commitment dito. Hindi ako makapag-commit kasi kailangan ko ng uminom. wala akong time for social life. Okay. So yun yung priorities ko at the time. Tapos, before graduating, nagpa-delay pa ako dahil nga ayoko pang magtrabaho. So, 5 years. Then, the last year, parang naisip ko na wala na talagang pera. Ang kapal talaga ng mukha ko na. Sabi ko na lang sa sarili ko, sige, ano kayang pwede kong gawin para wala akong regrets kapag nagtrabaho na ako sa corporate? Lumabas, okay, acting. Kasi yung kuya ko talaga yung umaarte. Umaarte siya, nanonood ako ng mga plays niya. Ako yung nagtagal. So, I got a workshop sa PETA. Naghahanap ako ng medyo reputable na company online. And that's PETA. If you know PETA Theater, it's Philippine Educational Theater Association. At that time, nag-o-open sila ng workshop for creative musical theater, for basic acting, for theater arts. Then, I tried, pwede to. Sige. Ay, may budget. 12,000. Para mag-enroll. Enroll. Yeah. So, kaya kukunin to. Kupitin ko na lang. Pare, as in, lahat ng pera ko, ganun katigas yung mukha ko, bro. Kasi, ganun ko tinatrato yung tatay ko dati. Anong year ka na nung college nito? 5th year na ako. Yun niya. Okay. Kasi, malakas yung ganun ko sa tatay ko eh. Kuha ko yung kiliti niya eh. Na yung pang-ino ko galing sa, kailangan ko ng pambili ng libro. Kahit na wala namang ganun. Ang pangalan ng libro, Red Horse. Uy bro, nakita niya yung umuwi ako ng bahay one time. Tapos naghahanap siya ng libro. Kasi natatawa siya pagka bagsak ko ng bag ko. Hindi libro yung narinig niya eh. Bote. Bote bro. Yun niya. I mean, friends na kami ngayon ng tatay ko. And praise God na nagbago na yung buhay ko. Yes. But before that, I was really lost, bro. But doon ko unang naintindihan yung tatay ko nung nalaman ko yung sarili ko through acting. So I got into this workshop. I finished musical pa nga eh. Nag-creative musical theater ako eh. Na supposedly dapat hindi yun yung una kong papasukin. Hindi siya advisable for new beginners. For beginners sa acting. Pero they got me in. Alam nila na magiging fresh grad ako. So, ang nangyari, Glenn pa ang tawag nila sa akin. Glenn, magkakaroon kami ng opening for membership this time around. And just right after nung session, nung batch na yun ng workshoppers. And it's like, si PETA kasi sobrang dalang niyang maglabas ng invitation for membership. Like, minsan 3 to 5 years sila nag-open. Oh, wow. And sobrang sakto lang niya. So, I got in, and alam kasi nila na fresh grad ako. So, parang ito na, okay, wala akong trabaho, game. So, tumagal ako doon ng 7 years. So, kakaalis ko lang last year. So, as a member, I was a member ng 7 years. And from there on, I got honed. I knew the ins and outs. I got into commercials. Na yung commercials na yun, bunga pa yun ng isang childhood dream. Like, mahilig kasi akong manood ng commercials sa TV. Yung mga, gusto kong maging katulad nung nasa, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Gusto kong gumawa ng mga ganun nakakatawa lang. Tapos binabayaran sila doon. Oo, di ba? Tapos maganda yung bayad ng iba.
Nung iba, sakto lang. Depende. Minsan depende. Pero when you get that kind of work, fulfilling siya eh. Tapos nakakita mo yung kung paano ginagawa, Yes. kung paano yung proseso. Yung commercial natin, nakikita natin kung ma-flash sa screen bilang si Bench naman yung mag-edit neto. May mga footages ako nun, yung transformer na ATM. Oh. Naging kotse, bro. Galing yun, no? Andun yung lumalabas yung oko dun sa taong naiinitan sa loob ng ATM. Oo, Ang grabe init ng yun. araw na yun, bro. Nakailang take din siya eh. Ilang reset yun eh. Saya nun. Tayo, ganun lang tayo. Ba't ba ulit lang tayo? Ang trabaho lang natin ito. Oo. Just stretch your face. Yeah. Yung shock na shock. Oo. As variation ng shock. Ganyan. Mas pangit pa! Yun naalala ko yun. Yun isa sa mga notes ni Derek eh. Mas pangit pa! Oh. Huwag niyo isipin yung itsura niyo. Basta yung nakita niyo na, na-transform. Pero yun din yung isa sa mga tips talaga sa mga gusto mag-artista. Huwag kayong mahiyang magmukhang tanga. Yeah. Kasi Yeah. minsan yun yung hinahanap. Exactly. Yun yung pinakakailangan. Tsaka part ng trabaho yun. Oo. Pinasok mo yun, di ba? Gusto mong gawin yun eh. Oo. Actually, perks nga yun eh. Meron akong kinakausap na isa na kasama ko sa shoot. Actually, last week lang yung shoot na yun eh. For telecom brand. Tapos, itong guy na to, bago lang siya, first commercial niya. Tapos, parang, binibigyan ko siya ng konting advice. Tips. Para lang mas maging smooth yung flow ng workshop process. Then, sabi ko sa kanya, bro, you have the looks. Okay lang, magmukhang pangit. Gamitin mo na yung ganung liberty. Kasi, yung mga, sorry for the lack of better terms, yung mga pangit, hindi kaya maging gwapo. Di ba? Di ba? May point ka naman. Kasi ikaw, gwapo ka na. Pwede mong pagmukhain Oo. pangit. So, it's a perk. Di ba? Pero, I mean, you can have it all. Para sa iba. Sa mga pogi dyan na gustong mag-commercial, huwag kayong matakot maging pangit. Okay Yes. lang yan. Perks yan. Tama yan. Ano nga ba yung sasabihin ko? Lulukin mo muna yung kinakain mo. Kaya nga, Baka sarap tumalsik eh. Masarap itong Revel Bar, guys. Punta kayo dito. Mukha nga. Paubos na eh. Na-mention ba natin na nasa Coffee Syndicate tayo? Oo. Coffee Syndicate sa may commerce May center. commerce center, sa Alabang. Alabang. Advertise. Commercial na commercial. Commercial break. Yun nga, yung kanina, balik tayo. Nakailang commercials ka na. Ah, yeah. Oh, yun. Ang daming nangyari, di ba guys? Ang daming pasikot. Madaldalan talaga. Na actually nakakatawa nga kasi pinag-uusapan lang namin to ng asawa ko. Just yesterday, nag-aayos ako ng Set card. Portfolio. Yeah. Kasi I do love to document everything na. Since I think it's a skill that every commercial model should have. Like documenting everything para kapag hiningi on the get-go, may bigay na. So right now, if tama ang pagkakabilang ko, it's around 33 to 34. 33 commercials, Anong year guys. ka nag-start? 2019. Wow, ano pa lang ha? Kaya ako natanong yan. Kasi minsan, nag-scroll lang ako on social media. Makikita ko na naman yung mukha ni Don. Bigla na lang ako nagugulat. Uy, siya ulit nakuha dito. Paldong. Ang galing. Tapos Ang galing. lead roles pa. Madalas lead roles pa talaga nakukuha ni Don. Sabi ko, ang galing. Ang galing din Blessing ng ni Lord. ang galing din ng agent mo, no? Well, iba-iba ako, freelance. Yan. And actually, yung sinabi ko nga na freelance na yun, yesterday, I had this wonderful opportunity to share my experiences sa isang grupo ng taga-PUP. Okay. Nag-reach out kasi sila sa TikTok ko. Parang naghahanap sila ng commercial models with the experience of 5 years and above. Naghahanap sila ng freelancer na commercial models. And they gave me a set of questionnaires on paano yung work volatility, paano yung experience mo in that, bakit mo pinili maging commercial model, sustainable ba, and Buti all. na lang nasagot mo na yung mga tanong na yan kasi tatanong namin yan ngayon. So paano nga ba maging isang freelance commercial model? Nagsimula ako, bro. I mean, gawa ng need nga na paano ko to gagawing sustainable. Dahil fresh grad ako noon, nakwento ko nga kanina. And I'm looking for ways to earn. May nakita akong grupo sa Facebook called Audition and Casting Call. Yes. Although hindi lang yun yung group na pa rin yung mahanap sa Facebook. Yes. Sobrang dami, and ngayon meron nga sa threads eh. May halo-halo talaga? talaga. Maghahanap ka lang talaga. Keywords, auditions, casting calls. Maghahanap ka lang ng reputable source.
And character investigation din kasi maraming scammer online. So, yes. Oo. please background check. Ingat, lalo na yung mga nagpapa-audition ng babae. Ingat kayo. Yes. And yung mga bata rin, please, double check. Yes. Kung tao ba. Kung tunay na caster ba yan? Yes. May legit ba na production tied to it? Aha. Yes. So, safe bet, yung may mga page na talaga. Then, minsan pwede mong i-message nila, I would like to pass a profile. Tapos papuntahin ka sa lugar nila para kunan ng VTR. VTR is videotape reel. Hahanapan ka lang, papatayuin ka lang in front of a camera. Tapos sasabihin mo, state your name, age and height. Look left, smile. Look right, smile. Tapos full body shot. Then, you're good to go. Yes acting Yes, konti. acting. Yan. Puro yes acting parang wala na yung wow acting. Mas, Wow ba dati? may wow Ang Parang- naabutan ko na yes, Yes na na eh. eh, Oo, yes yes na na eh. yung naabutan ko eh. So, doon, then, merong isang friend tandang-tanda ko to eh. Nisin Yakisoba na commercial. Pinakaunang commercial ko to. Kabadong-kabado ako dun sa commercial na yun. Sa final casting. Kasi na-shortlist ako. Tapos yung buhok ko nun medyo pa-afro na. Pero alam mo yung, merong gupit na papunta ka pa lang ng, may awkward stage. Awkward stage, yes. Sa awkward stage yung buhok ko. And sabi kasi ng previous na director ko sa theater, na pahabain mo yung buhok mo kasi karakter yan. Hindi ko rin kasi pinapahaba yung buhok ko before. Nung college, puro crew cut barbers lang ako. Tapos nung lumago siya, yung tatay ko kasi dati, 70s, 80s, Jeprox siya. Jeprox na hippie sa hippie. Pilipinas. So, afro talaga. Tapos, nung pinapalago ko, ay, papuntang afro na rin pala ako. Okay, sige, pahabain ko. Doon sa audition ng Nisin Yakisoba, kabadong-kabado ako. Merong isang commercial model na nagpa-final casting din. Sabi niya, bro, hindi ka mamakuha dito, okay lang. Pasa ka lang ng pasa. Pakita ka lang, show up ka lang. Yeah. Naalala ko yung shoutout sa'yo, Kuya Jester. True enough. Pakita ka lang sa mga ganong casting. Kahit, mas mahirap pa nga before eh. Kasi ngayon, online. Pasa ka lang. Ng Send mo file. lang ng isend. Ang kalaban mo, sarili mo. As in, katamaran. Pag tinatamad kang gumawa ng reel, andyan na yung means, ikaw na lang magsiset up, yun na lang kalaban mo. Dati, ang daming friction. Yes. Pupunta ka pa sa Makati. Pipila ka pa. Kailangan may printed headshots ka. Tapos may discouragement ka pang kakalabanin kasi kapag hindi maganda yung gawa mo, minsan, anong tawag niya, firing squad eh. Papalalapitin ka, Nakahanay sige, pila kayo. Oh, nakahanay Andito kayo. yung pangalan nyo. Tapos pila kayo. Sige, stay, Angat. the rest, Oh. leave na, bye-bye. Oo. Oo, na-experience ko yun dati. Nag-audition ako I think nagkaroon ng open casting call for Cinemalaya. Tapos doon ko na-experience yung, pagdating ko doon, pang 400 ako. Yeah. Yung number ko na nabigay sa akin, 400 something na. So imagine mo ilang tao na yung nakita nila. 'Di ba? So pasok kami, 10 at a time eh. 10 at a time yung pinapapasok. Tapos nandun lahat ng mga director nung magiging Cinemalaya Films. Tapos titignan ka lang nila. Tatawagin ka nila isa-isa. Step forward, tapos say your name, ganyan, whatever. Tapos, okay, thank you. Lahat kaming 10 pina-thank you lang. Walang nakuha. Thank you next. Thank you next Walang bigla. nakuha sa amin. Ano kasi ang hinahanap nila is what makes you different. Yeah. And yun yung pinanghawakan ko nung medyo, praise God, na pinarealize niya sa akin na, okay, this hair will kinda make me, different from all the people na kasabay ko sa casting. And nadidus ko siya, hindi ako masyadong gwapo unlike yung mga gwapo na class A. Yeah. May ganun pa. Yung class A, double A, battery, triple A, ano to? Class B, Class C. May mga ganun eh. And what makes me different? Okay, that afro. Pero may mga afro rin, may mga kulot din. What makes me more different? Okay, I can do, dun papasok yung theater training. Dun papasok that I can sing, I can show inhibition with my body na pwede akong maging jester talaga na all in, wild out. Kaya ko rin the variation, I can give different modes of acting if you want to. I love to collaborate with people. And doon nagsimula yung, okay, I can make this a living dahil medyo nahuhuli ko yung kiliti na hinahanap ng mga tao, ng mga direktor, mga tao behind the desk, behind the camera. So, doon nagtuloy-tuloy. Although, it's a hard industry to cling on to if you really want sustainability. Stability. Yeah. Yeah, sobra. Kasi, You never know when your next project is. and
hindi mo rin alam kung kailan darating yung bayad. Depende. Oh, right. Depende. Oh, Usapang kontrata, usapang cheque. Magandang topic din Paano yun? yan. Paano yun? Bakit ganun? Ba't Kasi, well, ako, in my experience, merong mga kontrata minsan na nakasulat doon, 30 days. Pero meron din naman minsan nakasulat, pay after. Yun ang pinakamagandang mga commercial. Oh, yeah, yung Pag malaki. pay after, right after the shoot, sisend na kagad sa'yo. Or bibigay sa'yo naka-envelope. Oh. Pero minsan kasi yung mga, hindi ko naman sa ano, pero minsan yung mga mas matagal magbayad. Kunyari sinabing 30 days. Minsan lumalampas pa doon. Oh, yeah, bro. Lumalampas pa doon. Lord. And more than, minsan 3 months, more than. Bro, horror stories naririnig ko, wala. Fly by night. As in, may mga ganong production na bye-bye. Tas umere na. Oo. Umere na yung commercial. Lumabas na. Oh, Nagamit tapos na yung mukha Nagamit mo. na yung mukha mo. Hinahabol ng talent. Asan na yung ano na to? Tapos nagtatago yung caster. Ay, nagtatago. Kundi man yung caster yung agent. May mga ganun eh. The longest that I had is 6 months. Oh. Wow. And parang andun yung fear in a way na nung hindi ko pa alam yung rights Na baka ko. tinakasan ka na. May one. Pangalawa, ako minsan yung nahihiya na magtanong. Na mag-follow up. Kanino? Na kanino ba yung bayad? Kanino kukunin dapat? Dapat sa agency eh. Sinong agency yun? Teka lang. Teka lang. Ano, agency? Nakakapagod. Joke lang, joke lang. Maayos naman na yung usapan na. Pero Ano, yun nga. agency? Joke lang. But it happens, and it happened to me. And parang doon ko na-realize, okay, this is not really sustainable. Kailangan maghanap talaga ng other jobs that will fill this kind of industry, yung nature ng work na to. Yes. Kaya hindi lang ako tali sa commercial modeling. Nung in-interview ako for that thesis, sinabi ko na hindi talaga ako commercial model. I'm an actor na lahat. Yes. And even in acting, ang kailangan mo kasing buuin is network eh. When you don't have that network and when you actually don't develop the skill of making yourself available and to even market yourself, dun ko nagamit siguro yung marketing ko to talk to people. Yeah. And not just to talk to people, it's just being a better human being, maging curious with people, na try to get to know them. And yung walang agenda, kakausapin mo Yung na magaling sila. ka mag-small talk. Oo. Kasi may iba, which is it works for them, yung ibang mga talents, ibang mga actors. Kitang-kita mo, basang-basa mo na binibenta nila yung sarili nila eh. Oh, yeah. O, direct ka. Yung kulang na lang mag-audition sa harap mo ngayon. Parang ako yun. Pero skill din yun. Skill Oh, din yeah, yung yeah, maging yeah. chami-chami. Skill Oh, yun. yeah. And hindi ko sila, kudos sa inyo sa gumagawa nun. Hindi lang talaga yun yung strength ko. Yeah. Mas dun ako sa, anong ginagawa mo? Okay, Yeah, build okay. relationships. Build relationships. Yeah. So, Maiba ako, ha? go. May nakapagsabi na ba sa'yo nakahawig mo si Pepe Herrera? Oo. Glad you said that. Kasi malaking factor sa in any kind of industry within the entertainment industry. Mapa TV, commercial, film. Well, hindi sa radio, hindi ko naman nakikita. Oh, yeah. Kaboses mo. Kaboses. Ang hirap ng kaboses. Maganda rin Oo. boses ni Kuya Pepe. Marami na nagsabi sa akin nun. And actually, kapag yun yung need, message nila ako. Yes. Oh. Kasi usually guys, para lang may context, whenever they're doing casting, meron na silang peg Pegs. na tinatawag. Yeah. So yung pegs na yon madalas mga A-list actors na. So ang ano nila is hahanap sila ng kahawig nun, kamukha Kapeg nun, katulad nun. So yon. Ang nakakatawa dun, kasi may connection din si Kuya Pepe sa PETA. So, from time to time, nagkikita kami. Tapos, yung It's like looking in a mirror. Ganyan na yung looks mo nun. Ganyan na yung looks mo nun. Wala to, pero medyo ganito. Ah. Tapos, approach ko lang siya. Nag-thank you lang ako sa kanya. Kuya Pepe, napanood din kasi niya ako sa isang play. Okay, So, okay. kilala din niya ako. Ako recently nga, meron kaming film festival na parehas sa pelikula namin yung pinalabas eh. Pero iba na yung itsura ko nun. Tapos iba na rin yung itsura niya kasi ngayon kalbo na siya. So, Nagpagupit nga pala pagupit siya. eh. Yeah. Ano, yung time na yun na may buhok-buhok pa ako, may buhok pa siya. In-approach ko siya. Kuya Pepe, uy, ikaw si ano doon, di ba? Sa Walang Aray. Tapos naalala niya ako. Sabi ko, gusto ko lang mag-thank you sa'yo. Dahil Kasi sa'yo. Dahil sa'yo, Hinahanap nagkaroon akong ako. project. Nagiging peg ka, tapos ako kinukuha. So, tawa lang siya. Pero, kasi totoo eh. Yeah. And it should not discourage me. Yeah. Kasi, at least, yung hinahanap ako, gets ko na yung pig, magaling.
and nakukuha ko yung hinahanap nila. Yes. So parang for me, it's a compliment pa na, okay, I'm doing my job right. Yeah. Yeah, so nakakatawa nga na isipin nyo na, thank you na, Thank you dahil sikat ka. Oo. Thank you dahil sa sobrang sikat mo, hindi ka nila afford. So ako ako na yun. lang. Pag ba naglalakad ka, halimbawa naglalakad ka lang halimbawa sabihin natin naglalakad ka sa Makati, may nakakilala ba sa'yo? Na-experience mo na yun. Na-experience mo na yun. Uy, ikaw Uy, si si ano ka? Oo. Pepe Herrera. hindi na, thankfully, hindi naman ako na miss, Hindi ka naman misname. tinawag na, pa-picture po. Ay, Opo, sige ay. po. Tapos biglang, thank you po, Sir Pepe Herrera. Iba-iba, bro. Hindi ako natawag na Pepe, although natawag ako sa isa pang pangalan. Tapos wala pa tong balbas na to. Tapos sana sa isang premiere to ng Light of the World, isang Christian movie. Tapos, yung isang girl doon na staff, parang, I know you. Tapos, From where? Sino ka? ako nahihiya pa ako. Kasi, ikaw yung nagluluto, di ba? Nagluluto? Yung... Yeah. Sino? Meron, may social media influencer nga na nagluluto na medyo kamukha mo nga. Now that you brought it up, oo nga. Pinoy? Pinoy. bro. Ang sipag mag-edit nun. Sobra, Yun ang sobra. isa sa mga nakikita kong content creator na wow. Ang galing. sipag nung edit Kuha niya. niya yung hook, kuha niya yung... Oo. Ang bilis. Ang bilis, tas okay naman, magigets mo yung recipe, pero he makes it in a very creative way na sobrang galing din talaga. Kasi ako patatawa na lang ako kasi okay lang. Hindi po ako yan. Ako pa yung nahiya doon sa tao. Ay, grabe. Ang galing Pero nun. iba-iba rin. Throughout the years na umaarte ako, iba-iba yung natawag sa akin through the works that I've done. The biggest before nung 2020, 2021, nung buhay pa yung Adobe Studio, hindi ko lang alam kung familiar kayo doon. Merong isang episode doon, ang title is, Bakit ka single? Pangit ako. Yun yung pangalan, Pangit Ako. And it's not necessarily me being portrayed as pangit talaga, pero the image that I'm seeing to myself. Yes. Doon ako parang nanliliit, gano'n. And for some reason, ang dami nakarelate doon. And ang target market, ang pinaka maraming tao nakakilala sa akin is mga kabataan. So, from time to time, Kuya, ikaw yung sa pangit ako, di ba? Ay, ako yun. Ngayon, even now, sa ibang mga TikTok post ko na may ikaw yung sa pangit ako, di ba? Oo. Kasal na ako ngayon. Kasi doon, parang binabasted ako, ganyan-ganyan. Kasal na ako. Guess what? Hindi yung totoo, guys. Guess what? Hindi, ano yun to? Sing-sing. Hindi yung... Acting lang. As iba-iba rin, minsan sa commercials. Kanina, sa may MRT, sumakay ako MRT papuntang Magallanes May isang babae doon. Pababa lang siya, ako paakit ako. Tapos biglang naglalakad siya, Minumukaan ka. tapos ako, Yes, bakit? hindi ko alam kung ano sasabihin ko kasi dadaan kami MRT? LRT? MRT. MRT. Yes, parang, bye-bye. Hindi naman siya nag-approach kung... Hindi, Baka ako lang. iniisip niya, ano nga ulit? Sandali. Saan ko nga siya nakita? Napanood ko. Nakita ko na siya sa MRT rin na wala masyadong kulay. Ganda. Tapos biglang nagkakulay. Naalala ko yung Iba-iba, commercial may mo mga na yun. matatanda, may bata. Yung mga bata naman, mga nanonood ng GMA, ganyan. Yun yung biggest na naisip ko before na akala ko doon ako sisikat. It's a show. Nag-teleserye ka? Teleserye. Oo, nakapag-teleserye ka pala. Yeah. Anong teleserye yan? It's GMA's The World Between Us. I think it aired in 2021 to 2022. I'm not sure na yung timeline. Pandemic. Oo. Yeah, pandemic. And I was blessed by it with the fact na yun yung nagsustain sa akin ng pandemic. And I Yeah. experienced na Kasi ang hirap mag-shoot dati. Nung pandemic, ang hirap mag-shoot. lock in. ka, tapos yung PPE nyo, as in, tatanggalin nyo lang siya pag magro-roll na. Pero after the take, balik kayo sa mga quarantine area. Ano mo yan? We were blessed in that situation kasi yes, merong mga cycles na pagdadaan namin yung swab test. Every shoot day. Yeah. Pero yun, naka-lock in kami sa Shangri-La Hotel. As in, Wow. ano kami, parang... May budget sa production. May budget. I mean, 2 months in parang 3 cycles ata, 4 cycles yun. Tagal namin na sa Shangri-La. Pero kahit naggaano kaganda yung lugar, mamamiss at mamamiss mo rin lumabas at lumaya. Oh, yeah. Sobrang strict nila. And at the time, medyo, syempre, we don't know the nature of the COVID virus pa rin. So, we were prohibited to really mingle
with Yeah. each other. So, factoring yun as an actor, you want to build rapport with your co-actors. And ang co-actor ko nun, ang role ko kasi is best friend. Kasama ko yung roommate ko na best friend din. So, parang triplets kami. Ako, si Jericho Arceo, that nakilala ko lang siya nung sa mismong taping. Then, ang best friend namin si Alden Richards. Oh! Alam mo, sasabihin ko pa lang yun na sobrang bagay sa'yo ng mga role ng best friend nung main. At tinanggap ko na yun. Sobrang Sidekick, no? Sidekick. ang galing ang galing. Naunahan ako nung director niyo dun. And nakakatawa yun eh. Kasi parang, nung whole journey na yun, parang kami naglalaro lang. Kasi, hindi namin, yes, may character, kailangan namin aralin yung character. Pero, we were really imbibing na best friend. And, ako, ang philosophy ko with acting, mas madali siya when you live it eh. Na hindi mo siya kailangan i-fabricate na, kailangan best friend ako nito. So, kailangan, gawa ko siya ng backstory. What's closest to your heart? What's closest sa na-experience mo that you can apply with the character? So, I was being a friend. You know, meron lang parameters na medyo geek siya, nakasalamin siya. Ngayon, nagsasalamin na ako. Eto, medyo mayaman siya. So, iniisip ko na lang I'm rich kahit na hindi gano kapuno pa yung bulsa ko na that time. And it was easy. It was fun. And to be honest, thankful ako doon dahil doon ko nakilala si Lord. Doon ko nakilala na yung roommate ko at the time. Si Jericho. Yes. To be honest, hindi ko siya kilala. Pero sikat siya sa YouTube. Sa social media. Social media. Na, ano siya, he's sharing. Yeah, he's Yes. sharing the gospel. He's a Christian vlogger. And at the time, I was involved with a lot of things that I should not be involved with. And one of it is I was involved in witchcraft. I was involved in the occult. So parang nagka-tarot reading ako, nagkikristal ako. And I was so far off from God. And medyo makulay din kasi yung buhay ko na kaya ako nalulong sa alak, kaya ako nalulong sa nagdrugs din ako, nalulong ako sa yosi, alak. Then kasi bunga ako ng isang household na magulo. So broken marriage. And I've healed from that. Pero it was a journey na now I'm thankful dahil kung hindi dahil sa taping na yon, hindi ko makikilala si Lord. At kahit na nakilala ko si Lord, nakalimutan ko siya, bro. Kasi nagkaroon ng pera. Sometimes ganun eh. Oo, You cannot mabubulag serve ka. two masters talaga. Amen. Amen. Yung kinita ko doon sa taping na yun, na limpak-limpak, nawala ako, bro. Naubos. Sa isang iglap. Naubos sa sugal. Oh my. Naubos sa sugal. Ang nangyari pa doon, sobrang tindi ng pagkahayok ko sa sugal, merong pera yung asawa ko. Praise God, naging asawa ko siya. Kasi pwede niya ako hiwalay right there and then. Nag-live-in pa kami noon eh. Sabi ko sa kanya, Bebe, Bebe. Bebe, ano? Pautang. May pera ako eh. Bebe, pautang. And then, ano, yung aya ko muna siya sa pag-live-in. Bebe, kaya ko. Tara, live-in tayo. Tapos, sinangguni ko yun. Lalim ah. Oo nga eh. Nakalimutan ko si English eh. Kaya sinangguni ko yun kay Jericho. Bro, okay lang ba na mag-live-in kami? Ito yung sitwasyon, ganyan-ganyan. Sabi niya, wag bro. No. Wag. Yes, exactly. Wag. Being a good friend, ako, being a single man, Yeah. na 5 years akong single, naglo-love bomb ako sa kung sino-sino mga babae at the time. And parang sa kanya ko lang na laman na pwede to, may possibility na siya maging asawa ko, ganyan-ganyan. I'm going off my own understanding. Sabi ko, bago lang si Lord eh. Ang choices ko nun, sino pipiliin ko? Si Lord? O eto, na 5 years akong single. Tapos ngayon lang dumating yung asawa ko si Sam. Na girlfriend ko pa lang at the time. Yung girlfriend ko. I was, listening to my flesh. And that was 3 years of living in. And every time na nag-aaway kami, every time na nagsisigawan kami, lagi lang namin binabalikan, bakit tayo nag-live-in? As in, that's the root of everything. Na I do not suggest you guys doing it. I mean, marriage before sex is not a sin. Nakita ko lang yun sa Instagram pero i-reiterate ko lang, marriage before sex is not a sin. Kasi we did the other way around. And now we are living a fruitful life na umabot sa punto, I was so deep in my drug issue, lakas ko mag-marijuana, I was too deep with my porn issue as well, na I was treating na nakalimutan ko, naging blurry yung picture ng love kasi I did not know who love is eh. Nagtaka ako, ano ba talaga yung love? Akala ko ba yung pagkakaroon ng girlfriend? Love yun. na to. Oh. Pero hindi eh. Mas nanaig yung lust eh. I was a lustful being at that time eh. So, all that to show na I didn't fully knew God.
nakilala ko lang siya doon sa taping na yon. And funny enough, nag-uusap kami ni Jericho noon, this year or last year, yung mismong pangalan ng show namin na yun is even more prophetic. Kasi Really? ang pangalan na is nakita kami, The World Between Us. It's the between world. us. The world that... Between us. Yeah. Yes. Yeah. Tapos parang, nga no, we were really fed by so many materialistic things with a lot of unnecessary things that hinder us from really communicating with God. Nung kinorner ako ni Lord, kinorner niya ako nung 2024, pagod na ako nun. Sobrang, ayoko na mabuhay. I was, trigger warning, I was a suicidal being at the time. Sabi ko talaga, ayoko na. It's either we go to church or I die. Then, before that, I heard God. Pagod ka na? Tara church tayo. Oh. So, sinabi ko yun sa asawa ko, girlfriend ko pa rin noon at the time. Sabi ko sa kanya, Bebe pa rin. Bebe, okay pa ba yung invitation nung parang meron kami kapitbahay sa may condo. Oh, okay. First floor, mga Christians pala. Tapos nag-aaya sila na Attend kayo. Yeah, if you usually. want, we can offer my car. Sabay kayo. Sabay na And lang ang dami kayo. naming hindrance nun. Kasi ang pinaka-hindrance namin, pera. Wala magbabantay ng aso namin. Sila pa yung babantayan. Diba? Yung aso. Baliktad na ngayon eh. Baliktad na ngayon. Si Bantay, kailangan bantayan eh. Kesyo, sayang sa oras, may online naman. Yung ganyan. Oh, right. Oo nga, no? Pero, it's a matter of, I really need your Kinailangan presence. mo siya eh. Oh. Yes. So, I went there with expectations na, Lord, suka ko na to sa'yo. Yes. So, nung first time, our church right now, sa favorite church, if you know that, sa may Inares, minsan sa Metro Tent kami. Pero at that time, sa Crown Plaza, Ortigas area. Pagpasok ko doon, 6th floor, the smell, it's something that the Holy Spirit sometimes remind us na it's His presence. At the time, hindi ko siya may imagine, mas-distinguish na siya pala yun. It was so thick, and it's so pleasant na, oh wow, this is something different from all the things that I have dabbled before. I've dabbled with making incense for the gods, offering, making juju rituals. Hindi ko maintindihan, pero sabi ng mga kausap ko, mga witches, ayan, pwede yan, para prosperity, ganyan, sulat mo kung ano yung dideclare mo, mamamanifest mo and all. It's very different. Takang-taka ako sa mga tao, bakit kayo nakangiti? Bakit, parang, ano to, kulto ba to? Galing na ako sa kulto eh. Bakit kayo nakangiti? Lumipat ka lang. Oh, Ibang branch. Pero hindi, yung ngiti nila, it's out of joy. Yes, pure eh, no? Pure joy, bro. Tapos nung first song pa lang, pare, umiyak na ako. Ayoko na. Hands up ka na, hands up. Sa'yo Hands up na tayo. to, Lord. Tapos, from there on, nagkaroon ng event. From time to time, may event si Favor. At the time, Love Talks is like a Christian event for single and dating individuals. Young professionals. Yeah. Very hopeful si Sam no, yung wife ko, no, na magkakaroon ng restoration sa relationship namin, magkakaroon ng mariredeem ni Lord. Ako gusto ko makapag-break. Kasi parang, bebe pa talaga. Stuck yung bebe. Hindi kita deserve. Oh, yeah, may ganun eh, no? Self-condemnation na to eh. Hindi kita Parang deserve. di ako worthy. Hindi ako worthy. Di ako worthy sa'yo. Ayusin ko muna sarili ko. Maghiwalay na tayo. And I know that it's not me and I know it's not her kasi at that time, she was praying for me. And I know na kapag nag-aaway kami, baliktad. Siya yung bumubuga ng apoy. Ako yung tumitiklop. That's our nature. Tapos parang ako at that time, ako yung bumubuga ng apoy. Bakit ayaw mong makinig? Gusto ko makapag-break sa'yo. Hindi mo ba naiintindihan na gusto kong ayusin yung buhay ko? And she was just firm na hindi. Naniniwala ako na magkakaroon ng restoration sa atin. Natulog kami na masama yung loob namin sa isa't isa. Ako, hindi ko alam kung magiging parte ako ng community. May tinatawag sa amin na connect group. Siguro sa 4 iba, life group yung iba, cell group, iba-iba, D-group. And sa sobrang hindi ko alam kung mag-break kami, nag-sign up ako sa 3 groups. So, ang dami mong ina-attendan na Bible study nun. Yung dalawa for singles, yung isa pang couple. Hindi ko kasi alam kung... talaga? Hindi ko Pinayagan alam. ka? Pinayagan ka? hindi, yun nga. Hindi ko kasi alam kung mag-break kami o hindi. Yeah. So, kinaumagahan, may nag-message sa kay Sam, sa wife ko ngayon, na long message.
Tapos apparently nakita yung photo niya na nasa gitna ng photo. Tapos na-inspire yung nag-message sa kanya. Pray kami. Tapos sabi lang niya, loko, may nagpipray sa atin dalawa. Ano, wag na tayo mag-break, ganyan-ganyan. Yeah. Ako, yung general demeanor ko pa rin dahil nga marami pang pinagdadaanan ako noon at the time. Galit ako pero naniniwala ko na okay, sige. Sige, gawin natin to. Punta kami sa may connect group. It's a couples connect. Tapos, by the end of it, sobrang thankful lang ako na si Lord na rin yung nag-orchestrate nun. Kasi lahat ng nandun, naiintindihan kami, the point na absent lahat ng mga nag-live-in. Lahat ng nandun is mga couples na nag-live-in. So parang they understood our burden. They understood our what you're journey. struggling with. Yeah. Oh. And parang ang gusto lang ng leader namin at the time, sabi niya, lahat ng pinag-uusapan natin, ang gusto lang namin sa inyo magpakasal. So Yes. it was like, boom! I felt the Holy Spirit back then na sobrang kapal. And it's not out of condemnation. Kasi for some would say na iko-condemn ka nila na masama yung ginagawa mo, magpakasal na kayo. Pero hindi siya ganun. It's a loving presence na it's the right thing to do. Yes. And I understood na, okay, sige. And at the time, dahil nga sugural ako, sinugal ko rin yung pera ko, wala rin yung pera ko sa taping, wala. As in, it's by faith na. In the world standards, baliw. Kasi parang iisipin mo, paano ka magpapakasal, wala kang pera? Oh. And at that time, nung pag-uwi namin, sabi ko sa asawa ko, bebe, tama sila. And I feel na si Lord is nudging us to get married. Sabi niya, baka high ka lang. May tinira ka ba ngayon? Sabog ka ba? Eh, sabi ko sa kanya, mas pipiliin ko tong high na to kaysa sa kahit anong high. Oh yeah. It's the most high. Yeah. The best. Think of it. Naisip mo yun, ha? Ganda. So, she wanted to get married. Sige, okay siya. Pero she wanted to get married ng December 2024. At the time, around patapos na ng Feb, going to March, logical, ipon, ganyan-ganyan. I don't know when, pero alam ko parang the Lord will provide. Oh yeah. Sabi ko, hindi. Kaya yan, as soon as possible. I mean, I'm not saying it to her. Umuula ako sa kanya, sige, December. Pero ako praying na as soon as possible. One afternoon, gumising siya. Sabi niya, afternoon nap to. Beb, what if 42424? Ano to? Bingo? Ano to? Bingo. That's, Ano to? Numerology? ano, Kakaalis lang natin doon, ha? That's April 24, 2024. Yes. That's our wedding date. Tapos parang, game ka? That's less than a month. Or less than a month. Okay. May peace naman. Yeah. So, okay, we set that date. We surrendered to God. And in that engagement period, actually, nag-propose ako sa kanya na wala akong sing-sing, bro. Propose ako. And we attended this program called Before Forever. It's like a premarital counseling before you Yes, get married. And parang isang encouragement doon is to tell all of the hidden secrets that you have before you get married so that you have this opportunity to break off kung ayaw talaga ng partner mo. Para you can make an informed decision. Oh, at sinabi ko sa kanya lahat ng kasalanan ko na mga hindi niya alam na alam ko. Kung ako yung sasabihin ko sa sarili ko yon, hihiwalayan ko yung sarili ko. Lalayuan mo na. Lalayuan ko talaga. Kasi si Raulo talaga ako dati, bro. Ang dami kong niligawan, ang dami kong chiniks. Binunyag mo lahat. Oo, binunyag ko lahat, bro. Tapos, praise God, na umiyak siya sa harap ko. Pero hindi niya ako hiniwalayan. Tapos, nag-propose ako sa kanya, wala akong sing-sing. Sabay namin binili yung sing-sing namin sa may UP. So, bili kami. Very cheap sing-sing lang, pero okay na. Then, from there on, that whole month is just a set of struggles. Kasi ayaw ng enemy na magpakasal talaga kami. Oh yeah. And I-discourage kayo. Di-discourage kami. In that period, 4 na beses kami nag-away ng malala. The last away namin na layo ko nakwento to and lagi Talagang, ko... wait lang, ha? Okay lang sa asawa mo na sinishare mo to, Oo, okay lang. okay. I mean, I've been telling this to a lot of people kasi Okay. it's the testimony that God has given us and lagi namin binabalikan to eh. Oh, testimony niyo On to. how good God is eh. Exactly. No, yung last na away namin is about sa tuwalya. Natuwalya lang. Kasi nilagay mo, sa sahig mo na naman iniwan. hindi nga eh. Ginamit ko tuwalya niya. Akala ko, nung pinapaabot mo yung towel mo, Bebe, paabot ng towel. Ang binigay sa kanya yung towel ng aso. Mali. Uy, may inis nga rin naman talaga ako ng gano'n. Pero ano ayun, nangyari? parang ang pinaka nangyari lang doon, kung ikaw magiging katulad ka, ako magiging katulad lang ako. Huwag na tayo magpakasal! Huwag na! Pero kung gusto talaga tayong ipakasal ng Lord, sige. Yeah. At the time, 3 days before our wedding,
wala pa kaming singsing. 80% of our venue wasn't paid off. Yung aso namin, yung aso ni Sam, na ngayon 12 years old na, bulag na. Pero before, kaka-confine lang. Within the engagement period, kaka-confine. Talagang binibigyan ng hurdles Oo, eh, bro. no? Nagkaroon ng diabetes. Para maubos yung pera nyo, para di nyo matuloy eh, no? Wala na kaming pera eh. Wala na kaming pera. Tapos, nangutang pa nga kami para magkaroon ng, may pang-confine kami doon sa aso. Na may ganun, na may nagkaka-diabetes na aso. Hindi namin maintindihan. Then, wala kaming host. Then, we were all just hoping for the best, hoping for the Lord, na alam namin na si Lord lang yung makakapag-redeem. At that point in time, there is this project from 2019 na ginawa ng asawa ko na binayaran siya up until 2021. By the way, commercial model din yung asawa ko. You know. Nalaman namin na ginagamit yung likeness niya, hindi lang dito sa Pilipinas, pero pati sa ibang bansa. Oh, mas 5 mataas countries. dapat ang ano nun. Yeah. Ang rate nun. And ibang kontrata yon. Oh, yes. Oo. And at the time, yung brand, hindi ko na sasabihin kung sino. Wag na, Sino wag na. yun? Yung Joke brand, hindi nagbayad niya. Yun, Tsaka hindi sinabihan. Mukhang hindi kayo sinabihan. Nahuli. Diba? Mukhang hindi kayo sinabihan eh. At ano yun matagal ko nang pinipituhan yung asawa ko noon na, demanda na natin yan. Oh. Pero buti nga, hindi nangyayari yun. Kasi kung nangyari yun, at that time, baka isinugal ko na yung pera kung nakuha namin. Baka nagamit ko na. Baka nawaldas ko na. Pero timing ni Lord eh. Kasi nung time na yun, doon na-release lahat. Nung third... Yung budget. Oo. I mean, 3 days before our wedding, na-release yung pera na yun that paid for our wedding. Yung 80% na yun, nabayaran. Nakakaroon kami ng pambili ng singsing. Nabayaran namin yung confinement ng aso namin. And we had this little budget to get a host. I remember there's this one lady, si Eileen Cobelo. Hello. Kakadaan lang din niya ng favor noon. And ngayon, planted na rin siya sa favor. Sabi ko lang sa kanya, sis, naalala mo yung conversation natin nung nagpabaptize ako. Nagpabaptize pala kami March 31, 2024. Birthday din ng asawa ko yun, Easter Sunday. So parang nice. sobrang... So, dual birthday. Yeah, double birthday. So, naalala ko lang yung conversation namin na yun na sabi ni Eileen, uy, kung may need ka sa wedding nyo kasi alam ko nang papakasal ka eh. Message mo lang ako. Sabi ko, sige, message kita. Oh. Prideful pa ako nun eh. Parang, at the back of my mind, pwede ako humingi ng tulong sa kanya. Pero dahil lalaki ako, tapos ayaw ko humingi ng tulong, hindi, kaya ko itong gawan ng paraan. Hindi ko siya minessage. So, nung time na yun, meron na akong konting leeway to have this budget na ma-disperse sa kanya. Sabi ko, meron kami maliit na budget dito. Pwede mo matanong yung TF mo, ganyan-ganyan. Uy, brother, buti nag-contact ka. Actually, pinag-pray ko to kay Lord eh, na Lord, bigyan mo naman ako ng wedding next week. Gusto ko lang mag-serve. Libre na kita. Libre pati yung host namin. So, we got married sa Laguna na we just jumped in, believed in the Lord na kayo magpo-provide. Hindi namin alam paano mangyari to. Yung bank account namin is red. And to be honest, we're still in debt. I mean, we are really holding on to God. And ngayon, the whole journey from that yes, na kakasal kami, at nakasal kami, nagkaroon ng nudge for me to serve sa church. That's June 2024. Nag-serve ako. I finished like 2 months of serving. Nag-Bible college ako bigla. Parang nagkaroon ng nudge na mag-Bible college ako. Nag-Bible college ako for a year. Even in that, parang it's surrender to God. Kasi paano ka magbabayad ng tuition? May utang pa nga ako. And people would just pay. Na random donors, sometimes... Sabi ni Lord, bigay ko to sa'yo. As in, totoo siya, bro. Yes. Parang wild. Hindi ko alam kung paano, pero it's how God moves eh. Then, nangyari ngayon, yung wife ko ngayon yung nagba-Bible college. And now, patapos na kami sa wilderness season na yun. We're now in this na parang reaping na lahat ng sinow namin. This month alone, this is a very unlikely. Meron akong 4 na commercial. Yun, no? I mean, bro, 30 plus commercials in the span of 8 years. Tapos, ang batting 4 average ko is like 5 to 6 commercials a year. Yeah. He is a God of the suddenly. Pagod ako, bro. Kaya kahapon may sakit ako eh. Ako pinagdadasal ko, Lord, gusto kong pumunta rin dito sa podcast na I just want, ewan ko kung will nyo to. Pero pagalingin nyo ako, Lord. Kasi, kung hindi nyo ako papagalingin, hindi ako pupunta. Yeah. And pinagaling naman niya ako. And all of this is just a yes.
my life now is now surrendered to Him. Ang dami kong gusto sa buhay. Gusto kong sumikat. Gusto kong magkaroon ng maraming pera. Gusto kong pumunta sa ganyan lugar. Pero it's all fleeting and it's all worthless if you don't know kung kanino nanggagaling lahat ng to. Amen. Which is kay Lord lang. Ayun. That's the whole... I mean, madaya pa, pero that's the gist. Gist pa lang yan. Lang kung ano pinagagawa ni Lord. Kasi talaga to. Episode 1 of Don Boko talaga to. Meron pa tayong episode 2, 3, 4, 5. Ay, nako. Ay, nako. Actually, yung kinakwento mo, very amazing, no? Yung nangyari sa buhay nyo. Galing. And nilagay kayo talaga dun sa point na masasabi nyo lang na si God lang nakagawa nito. Oh, yeah. Diba? Si God lang nakagawa nito kasi it's very impossible na eh. Diba? Amen. Everything's against you na eh. Tapos, yung pera na dinelay pala, may reason. Diba? Kasi kung hindi, nagastos mo. Kung hindi, nawala. You know. So, yung delay na yon, meron din kasi akong ganung experience na parang, ang tagal magbayad ng project. Ang tagal magbayad ng project. Sino yan? So, basta. Ganda ng mga... Nung time na yon, sabi ko, Lord, meron akong ticket. Mag-Hong Kong kami. May balak akong bumili. Lord, paabutin nyo naman bago mag-Hong Kong. Sana dumating. Alam mo, nakakatawa. Dumating siya on the day of our flight. On the day of the flight, sabi ko talaga, meron akong pera. Tinransfer ko kagad. Sabi ko, okay, ito na yun. May pambili ako. Kaya, very talaga siya. Yung mga delays minsan, kung hindi niya dinelay yun, baka nagastos ka sa iba. Diba? At saka testing din yan eh. Parang when life squeezes you out, anong lalabas sa'yo? Ano ba? Puro mura ka ba? I mean, to be honest, tao lang din ako nung time na puro... We had our wilderness season. Oo. As in, nung bago kami kasal, minumura ko si Lord eh. Ano ba? Akala ko ba gusto mong pakasal kami? Bakit ito na-experience namin? Pero, it humbles you down. It really humbles you down to the point na you're all I need. And ngayon na I'm not scared anymore. Hindi man ako magkaroon ng project. Gusto ko magkaroon ng project pero hindi man ako magkaroon ng project. Okay lang kasi I know hanggang ngayon buhay pa rin ako eh. May times last year nga nag-uusap kami ng asawa ko, kumakain lang kami sa isang fast food. Kanina lang to. May kasama kami nag-lead kasi kami ng Connect group ngayon. We're now leaders sa church. Kwento lang namin last year, may point October, wala kaming budget at all. Medyo nawawala kami ng hope na ultimo, the next 2 days, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pangkain. So I was crying out to the Lord. Kinukwento ko sa leader ko at the time. Tapos hindi ko alam kung saan ako hihingi talaga ng tulong. And suddenly, sabi ng leader ko, punta ka sa baba. Okay, punta ako. Binigyan akong grocery, bro. Grocery. And in that small gesture, parang, shucks. This is how you experience God. Yeah. Like, you cannot experience God alone. Sabi nga sa isang old church song, walang sino man ang nabubuhay para sa ginagamit sarili yan sa... lamang. Ginagamit din yan sa... Oh, anyway. But, I mean, regardless of what Christianity sect it is, the statement rings true. Yeah, yes. Na we are designed to be in a community. Yes. And the church is not just a building. The church is the people. Na we cannot experience His goodness if we hide ourselves from the people that God is using. And I've received so much blessing from His people na it's not just monetary, it's actually even emotional, even asking of wisdom. The fact that I'm now building a business, I'm trying to build the business more on social media naman to, trying to help, small businesses that doesn't know how to market their products. Yes. It's all because of the encouragement of the people within church din as well. Mga skills, ang daming kong mga friends na natututo ng trade nila through serving sa church. We get blessed when we show up. Not just in the industry that we're in, pero also when we show up in the face of God. Like, we show up through prayers, we show up with reading our Bible, we show up with laying down our burdens to Him. Even now, parang ako, nabibless ako na na-share ko rin tong journey ko sa inyo. Sobrang blessing talaga nung kasi yung hearing the testimony, 'di ba? The people who will be able to watch this,
sana naman. Mamaya nanonood naman eh. Meron Pero, naman. yung makakakita nito, you never know eh. Yeah? Oh, yeah. You never know Oh, yeah. what the Holy Spirit will do to, plant the seed on any one of them. Kasi, after this episode, for sure, gagawan ko to ng clips. One of the toughest parts. So, pipili ka ng short clips. You never know, di ba? Yung mga nagsaswipe, malay mo biglang mapapadaan dun. Tapos, parehas kayo ng pinagdadaanan. Di ba? Yung mga ganun eh. So, minsan yung sinasabi nga, di ba, sabi ni Joseph, you meant it to harm me, but God meant it for Amen. For good. For good. So, hindi mo alam minsan yung pinagdadaanan mo. May ibang nakaka-experience niyan. Pero, hindi nila alam saan pupunta. And dahil sa testimony mo. Ganda. And kagandahan din dito sa podcast na to, you're making it available to all people that are willing to share their experiences. And like ko din sinasabi to sa mga tao na medyo discouraged or just finding their way through life. Ang encouragement ko sa kanila, bro, kung ano ginagawa mo, hindi ko kayang gawin. Kasi you're built differently than I am. Yung ginagawa ko, hindi nyo rin kayang gawin. Iba-iba tayo ng capacity, iba-iba tayo ng kung paano tayo hinubog ni Iba-iba tayo ni Lord. talents. Iba-iba tayo ng talents. Yung page ko, iba yung content nun sa page ng Tarakapit tayo. So, iba-ibang content and may iba't ibang learnings din yun. Yes. So, yeah. May tanong ka, Chay? Naubos yung tanong ko sa dami ko natutunan. Sa totoo lang. Sa totoo lang, ako, ewan ko we've been doing this for how many years? Kala mo ang tagal na eh. De, pero, Tatagal tong podcast this is na to. this is one of the easiest podcast. This is one of the easiest episodes. Promise. Pansin nyo? Para akong co-host na viewers na din. Viewer na rin ako. no? Yung kape yan, ang sarap ng kape dito sa Coffee Syndicate. Grabe. Commerce Center, Alabang. Pero, yun, very, very, anong tawag dito, very rich itong conversation na to, no? At, ano lang talaga, of course, we are short in time, pero, we would love to have you back, man. And, on a future episode. Bukas ulit. Kung wala kang gagawin, welcome ka dito. Hindi na namin, dito na lang tong set. Hindi kasi, nung in-invite ko talaga siya, ang intention ko talaga kayong dalawa ng wife mo. Ayun, baka next. Kaya sabi ko, baka, di ba, maybe sa susunod, unfortunately, meron lang siyang, I think may shoot or... Hindi, nasa Bible College siya ngayon. Yeah, may class, so, may class. whole day na internship niya sa church. Busy lang. Pero, yeah, we would love to have both of you here. Oh, yeah. Yeah. Kasi yung isa sa mga naka-line up din na gigest namin, couple din eh. Oh, great. So, wala lang. Malay mo, di ba? Marami rin kayong makukwento. Siyempre, may side din siya ng buhay niya. Oo. Di ba? Ay, wild din yun sa kanya. So, wild din. As in, match made in heaven. Talagang Kasi ang dami kayo. naming issues na niresolve ni Lord na healing is a lifelong process. At saka kayong dalawa yung pinagsama kasi may intindihan nyo. Di ba? Imagine mo kung hindi wild yung naging partner. Ang hirap intindihin na ganun Yeah. yung nangyari sa'yo. Nag-blend kayo Diba? ng ayos eh. Ang ganda. Tama Ganda. yan, tama Thank you, yan. Lord. Thank you guys for Thank having you. me Thank here. you. Thank you. So, Ladies and gentlemen, Pepe Herrera. Palakpakan po natin si Sir Pepe Herrera. pero ayun, maraming salamat, Don. And ano yung sasabihin ko? Paano nga ba to i-ending? Paano nga ba mag-ending ng show? Off muna. Patayin na lang natin. Hindi. Again, maraming salamat sa Coffee Syndicate for Yes, thank you. For this venue, no? At this Masarap na pagkain. masarap na pagkain, Masarap na kape. Mocha bro, mocha latte. Punta kayo dito, guys. And thank you rin sa 321 Films for the 321 production. Direct Pao. Please don't forget to share, subscribe, like. Ano pa bang ginagawa sa social media? Follow. Yeah, meron kaming Instagram, meron kaming TikTok. meron kaming Facebook page, meron kaming YouTube. Everything in between. Meron nasa Spotify! Nasa Spotify na tayo, Yes, sir. guys. Recently lang. So, ayun. Let's go. Again, maraming salamat kay Don. If you have any comments, please do comment down below. Meron kayong Doon, gustong baka may itanong. gusto kang Yes, baka may gusto kayo i-promote, i-plug, or Oh! whatever you're doing right now. The project, your social media, lahat. Okay, sige. O kaya last advice. Magtanong tayo ng advice. Sige. Well, just advice. quick projects lang. I'm actually now involved in a project where I'll be playing
And actually, give up ko to, yung theater. Give up ko yung theater just for God to give it back to me. So, I'm involved in a production called Exiled Assembly, in yung production house. And the play is called Shattered Sheep. Kaya ko ba to? Shattered Sheep. It's a story about the disciples, the 12 disciples, after Jesus' death. Yeah, after... Yeah, And before Jesus resurrected. So all parang, those 3 days. Those 3 days of grief. Ano nga bang pinagdadaanan nila nun? And I'll be playing the role of Peter, the si Peter leader. pala to. It's so heavy. Si The Rock. The Rock. Pero I hope you guys watch the play. It will be Where will this be? around QC area. We're finalizing pa yung Venue. Yung venue. But if you'd like to support that project, go to our page sa Exile Assembly. You can search sa Instagram or just message me. Ganun. Month? Around April. So, Guys. then, wala pa akong TV series right now. Puro commercials. But ako, encouragement ko lang for all the people, especially the young men out there. If you're struggling with anything, if you're struggling with porn addiction, if you're struggling with serious doubting of yourself, if you feel na wala kayong patutungan sa buhay. Ako rin, ganun dati. Ako rin, hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko. But when I surrendered my life to God, to Jesus, He's the only way, bro. He's the only way, the truth, and the life. The gospel message is this. Jesus died for you. He lived a perfect life. And He came down here on earth to live what man cannot achieve. And He became the worthy sacrifice. And now, as we believe that He ascended into the heaven, He was resurrected, He ascended to heaven. We put our trust in God. We put our trust in Jesus. And we will attain eternal life alongside Him. So surrender all your anxieties, surrender all your burdens. Come to church, read your Bible, read the book of Matthew, Mark, Luke, and John, Gospels. And let's have a talk. Kung namang problema ka, bro, Tara. my life is a messed up life. Pero He invites those who are humble enough to ask for help. Love you. Jesus loves you. Don Bocco, ladies and gentlemen. Don Bocco. Kaya guys, kung gusto nyong pag-usapan, tara, kape tayo. Tara, kape tayo. Kape tayo. Ganda ng ending Cheers. mo lang. Ganda na ending natin. Cheers tayo. Sarap. Sayang, didighay sana ako ng malakas.